Sa gitna ng burol ni Daniel, ang kabaong ay hindi pa man naililibing, kinuha na ng biyanan kong si Doña Consuelo ang wedding ring. Sa daliri ko, wala kang karapatan dito, Rosario. Isang hamak na katulong ka lang sa mansyong ito. Hinaltak niya ang mga anak ko at itinapon kami sa gitna ng malakas na ulan. Ngayong wala na ang lalaking nagprotekta sa akin, paano ko bubuhayin ang kambal? Titigil na lang ba ako sa pagluha o sisimulan ko ang aking paghihiganti? Wala kang karapatan sa perang ito, Rosario. Isa ka lang hamak na alila na sinuwerte dahil nakapag-asawa ng isang tulad ni Daniel. Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim, parang pilat na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ko. Ang mamahaling alahas sa kanyang leeg ay kumikislap sa ilalim ng chandelier, habang ang mga mata niyang puno ng pagkamuhi ay nakatitig sa akin na tila isang duming kailangang linisin. Sa tabi niya, si Elena ay nakangisi ng nakakaloko. Hawak ang mga dokumentong dapat sana ay pagmamay-ari ko at ng aking mga anak. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Ang bigat ng pagdadalamhati ay nananatili pa rin sa aking dibdib. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang paboritong kurbata ni Daniel, ang huling bagay na hinaplos niya bago siya tuluyang pumanaw. Kanina lang, bago sila pumasok, abala ako sa pagtiklop ng mga damit niya. Iniisip kung paano ko tuturuan ang aming kambal na maging kasing bait ng kanilang ama. Ang bawat tupi ng tela ay puno ng pagmamahal, isang maliit na ritual ng pagluluksa na sa tingin ko ay magbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bukas. Nahulog ang kurbata mula sa aking mga daliring unti-unting nanlalamig at nanghihina. Hindi ko ito napansin nang tumama ito sa sahig. Sa lalamunan ko, isang mapait na lasa ang bumabara. Ang lasa ng pagtataksil na mas matindi pa sa mismong kamatayan. Tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga paltos at gasgas na nakuha ko sa pagtatrabaho ng walang pasubali upang makatipid para sa gamot ni Daniel. Ang mga sugat na inakala kong huwaran ng aking pagmamahal ay tinitigan ng biyanan ko na parang isang kasuklam-suklam na bahagi ng katawan. Sa aking likuran, naramdaman ko ang pagkapit ng aking kambal sa aking palda. Ang kanilang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot dahil sa malakas na boses ng kanilang lola. Hindi ko man lang sila magawang yakapin. Ang buong mundo ko ay gumuho sa loob ng isang iglap at ang natira na lamang ay ang malamig na hangin na pumapasok sa bukas na pinto ng mansyong dati kong tinatawag na tahanan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan, mas malakas pa sa kulog na maririnig sa labas. Pagkatapos ng 10 taon na pag-aalay ng aking buhay, ng aking buong pagkatao, ang halaga ko ba ay katumbas lamang ng isang basahang itinatapon sa basurahan? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat habang yakap ko ng mahigpit ang aking mga anak sa gilid ng kalsada. Ang mansyon na dati kong tinatawag na tahanan ay unti-unti nang lumiliit sa aking paningin. Ang mga ilaw nito ay nagmistulang mga mata ng isang halimaw na nagpapatalsik sa amin. Wala akong ibang dala kundi ang suot naming basa at ang maliit na sobrang ibinigay sa akin ni Mang Mateo, ang matagal na abogado ni Daniel. Bago kami tuluyang itinulak palabas ng mga tauhan ni Doña Consuelo, dinala ko ang mga bata sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng syudad. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay bumungad sa amin. Isang matinding kaibahan sa bango ng mga mamahaling bulaklak sa burol ni Daniel. Habang mahimbing na natutulog ang kambal sa isang manipis na banig, inilabas ko ang sobrang kulay dilaw. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa kaba ng kung ano ang naghihintay sa loob nito. Binuksan ko ang sobre at bumungad sa akin ang mga dokumentong hindi ko inaasahan.
Hindi ito mga liham ng pag-ibig, kundi mga sertipiko ng pamumuhunan at mga kontrata ng ari-arian na nakapangalan sa akin at sa aking mga anak. May nakasulat ding isang maliit na nota sa likod ng isang papel, ang pamilyar na sulat kamay ni Daniel na nagdulot ng panibagong agos ng luha sa aking pisngi. Ang mensahe ay simple, ngunit puno ng pagmamalasakit. Isang habilin na nagpapaalala sa akin na kahit wala na siya, hindi niya ako hinayaang maging dukha. Nagmistulang liwanag sa gitna ng kadiliman ang bawat numero sa papel. Hindi ko lubos maisip na ang lalaking itinuring kong simpleng empleyado ay may ganito palang kakayahan at pagpaplano para sa aming kinabukasan. Ang sakit ng pagtataksil ng kanyang pamilya ay napalitan ng isang kakaibang damdamin, isang apoy na unti-unting naglalagablab sa aking dibdib. Ang luha na dapat sana ay para sa aking pagkadurog ay biglang natuyo, napalitan ng isang determinasyong hindi ko kailanman naramdaman noon. Kinuha ko ang calling card ni Mang Mateo na kasama sa mga dokumento. Sa ilalim ng malamlam na bumbilya, tinitigan ko ang pangalan nito. Alam ko, sa sandaling tawagan ko ang numerong ito, wala nang balikan. Ang rosaryo na mahiyain, ang rosaryo na laging nagpapakumbaba para sa kapayapaan ng pamilya ni Daniel ay kailangang mamatay. Ang kailangang mabuhay ay ang rosaryo na handang ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Nakatitig ako sa kawalan habang naririnig ang mahinang paghinga ng kambal. Ang kalsada sa labas ay puno ng ingay ng mga sasakyang dumadaan. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Kung ang lahat ng ito ay isang laro, handa na akong makipaglaro. Pero sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga pondong ito? At bakit ito itinago ni Daniel sa ilalim ng mga dokumentong mukhang walang halaga? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang magpaikot-ikot sa aking isipan at sa gitna ng bawat agam-agam, isang katotohanan ang nananatili. Ang laban ay kakatapos pa lamang magsimula. Ang bawat sandali sa maliit at masikip na silid na yon ay tila isang malaking pagsubok sa aking pagkatao. Habang pinapanood ko ang mahimbing na pagtulog ng aking kambal, ang liwanag ng isang madilim na bumbilya ay nagbibigay ng anino sa bawat sulok ng silid na puno ng alikabok. Ang amoy ng lumang dingding na yari sa kahoy ay nanunuot sa aking ilong, paalala ng aking bagong katayuan, isang biyudang walang tirahan. Ngunit sa aking palad, mahigpit kong hawak ang calling card ni Mang Mateo. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw na tumatama sa aking mukha, naglakad ako patungo sa gusali ng opisina ng nasabing abogado. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila pag-apak sa isang bagong mundo na hindi ko kailanman inakala na aking papasukin. Ang mga taong naglalakad sa paligid ay abala, nakasuot ng malilinis at mamahaling damit. Samantalang ako, suot ang tanging damit na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong matuyo ng maayos mula noong nakaraang gabi, ay tila isang estranghero na naligaw sa gitna ng syudad. Pagpasok ko sa loob ng gusali, ang lamig ng aircon ay tumama sa aking balat. Isang matinding kaibahan sa init ng kalsada. Nang makita ko si Mang Mateo sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at paggalang. Hindi siya ang tipikal na abogadong makikita mo sa telebisyon na nagmamadali at walang pakialam. Siya ang taong pinagkatiwalaan ni Daniel ng lahat ng kanyang mga lihim. At ang pagkakita sa kanya ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Sa aming pag-uusap, unti-unting nabuksan ang mga pahina ng nakaraan ni Daniel na hindi ko man lang nasilayan. Ikinuwento ni Mang Mateo kung paano nagsikap ang aking asawa, hindi para sa sarili, kundi para masiguro na hindi ako magiging alipin ng kanyang pamilya. Bawat salita ng abogado ay tila isang matalim na kutsilyo na nagtatanggal ng mga maling akala sa aking isipan. Hindi pala ako mahina, kundi naging biktima lamang ako ng pagmamahal na aking ibinigay sa maling mga tao.
Habang ipinapaliwanag niya ang tungkol sa mga account at pagmamay-ari na nakatago, naramdaman ko ang pagbigat ng aking damdamin. Ang di inaasahang yaman na ito ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng bawat pagod, bawat sakripisyo, at bawat pangarap na itinanim ni Daniel para sa amin. Napatingin ako sa labas ng bintana ng opisina kung saan makikita ang malawak na skyline ng syudad. Ang mga gusaling iyon ay hindi na lamang mga istrukturang bakal at semento sa aking paningin. Ang mga ito ay naging mga simbolo ng aking hinaharap na kailangan kong bawiin. Bago ako lumabas ng kanyang opisina, may iniabot sa akin na isang maliit na susi si Mang Mateo. Ito raw ang susi sa isang locker sa bangko na naglalaman ng mga dokumentong hindi pa nailalantad sa sinuman. Sa paghawak ko sa susi, naramdaman ko ang lamig ng bakal nito na tumatagos sa aking balat. Isang paalala na ang lahat ng ito ay totoo. Ang bawat tanong sa aking isipan ay nagsimulang maghanap ng sagot. Bakit itinago ni Daniel ang lahat ng ito? At higit sa lahat, gaano kalalim ang kinasasangkutan ng kanyang pamilya sa pagkamatay niya na hindi ko pa alam? Ang sagot ay nagtatago sa likod ng bawat pintuang kailangan kong buksan. At sa sandaling iyon, ang aking pagkatakot ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Habang bitbit ang maliit na susi ni Mang Mateo, ang bawat hakbang ko pabalik sa maliit na silid ay tila may kasamang mabigat na anino. Hindi ko alam na sa bawat paggalaw ko, may mga matang nakamasid. Pagdating ko sa apartment, sinalubong ako ng isang hindi pamilyar na kotse na nakaparada sa labas. Ang kutob ko ay hindi naging mali. Doon nakatayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang tulis ng baso na handang humiwa sa aking pagkatao. Hindi na siya ang reyna na nakita ko sa mansyon na nakasuot ng mamahaling sutla. Dito, sa gitna ng alikabok at ingay ng trapiko, ang kanyang pagiging sopistikada ay nagmistulang isang maskara na unti-unting natutuklap. Lumapit siya sa akin. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang babala na hindi pa tapos ang kanyang panggigipit. Anong ginagawa mo rito, Rosario? Nakita ko ang abogado ng aking anak. Huwag mong sabihing nagtatangka kang nakawin ng perang hindi naman para sa'yo. Ang boses niya ay mahina, ngunit may halong lason. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, ang unang pagkakataon na hindi ako yumuko. Naramdaman ko ang lamig ng susi sa loob ng aking bulsa, ang bakal na iyon. Ang nagsilbing sandata ko laban sa kanyang pananakot. Hindi ko kailangang nakawin ang para sa akin, Doña Consuelo. Ang perang pinaghirapan ni Daniel ay narito, at hindi ko hahayaang mawala ito sa maling mga kamay. Sagot ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ng isang uri ng kapayapaan na ikinagulat niya. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi. Ang pagkabigla sa aking pagbabago ng asal ay kitang-kita sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang takot na dati ay bumabalot sa akin sa tuwing siya ang kaharap ko. Napagtanto ko na ang kapangyarihan niya ay nakabase lamang sa aking sariling pagkabulag. Habang sinusubukan niyang maglabas ng mga pananakot, mga salitang puno ng banta, tungkol sa kapakanan ng aking mga anak, nanatili akong tahimik, pinapakinggan ang bawat salita niya ng may pag-unawa. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit niya ito ginagawa. Ang takot niya na mawala ang kanyang luho ay mas malaki kaysa sa kanyang pagmamahal sa kanyang sariling dugo. Umalis siya ng may dalang galit. Iniwan akong nakatayo sa ilalim ng mainit na araw. Nang pumasok ako sa silid, nakita ko ang aking mga anak na gising at naghihintay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ko man alam kung ano ang eksaktong nilalaman ng locker na bubuksan ng susi. Alam ko na sa bawat kilos na gagawin ko, hindi na ako ang babaeng tumatakbo mula sa ulan.
Ang laro ay nagsimula na at ang bawat banta niya ay isa lamang dagdag na dahilan para mas lalo kong patunayan na ang pamana ni Daniel ay hindi mapapasa kanya. Ang bawat araw na lumipas sa maliit at madilim na paupahan ay unti-unting naging isang silid-aralan ng aking bagong buhay. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina, binubuksan ko ang mga dokumentong iniwan ni Daniel. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa tabi ng bintana. Ako na ngayon, ang babaeng may hawak na pluma, sinusuri ang bawat linya ng mga kontrata at listahan ng mga ari-arian. Dahan-dahan kong inunawa ang mundo ng negosyo, isang mundo na dati ay itinuring kong banyaga at nakakatakot. Bawat termino, bawat figura sa mga papel, ay nagsilbing mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Habang ang aking mga anak ay abala sa paglalaro ng kanilang mga lumang laruan sa isang sulok, ako naman ay abala sa pag-aaral kung paano protektahan ang kanilang kinabukasan. Ang bawat pahina na aking binabasa ay tila tinig ni Daniel na bumubulong sa akin, nagtuturo kung paano manindigan sa gitna ng unos. Upang mapanatili ang aming pang-araw-araw na pangangailangan, kailangan kong maghanap ng trabaho. Hindi ito ang oras para magreklamo. Nagsimula akong tumanggap ng mga labada at pagluluto ng mga pagkaing ilalako sa mga kapitbahay. Ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay hindi na simbolo ng pagkaalipin, kundi simbolo ng aking pagsasarili. Sa gabi, kapag tulog na ang kambal, isinusuot ko ang aking pinakamalinis na damit. Isang simpleng blusa na luma, na ngunit maayos ang pagkakatupi. At humaharap ako sa salamin. Tinitignan ko ang babaeng nasa harap ko. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi mapanuri at matatag. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting nagbago ang aking anyo. Hindi dahil sa mamahaling alahas o seda, kundi dahil sa tindig ng aking katawan. Ang dati kong kaba sa tuwing may kakatok sa pinto ay napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Natutunan kong maglakad ng may tiwala. Natutunan kong magsalita ng may linaw. At higit sa lahat, natutunan kong huwag matakot sa banta ng kahit sino. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing sa palengke, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa salamin ng isang tindahan. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang rosaryo na nakayuko sa harap ni Doña Consuelo. Ang babaeng ito ay may bitbit na mga pangarap at isang di matitinag na paninindigan. Sa aking bulsa, ang susi ng locker ay patuloy na nagpapaalala sa akin na ang susunod na hakbang ay ang pagharap sa katotohanan ng yaman ni Daniel. Sa gitna ng ingay ng trapiko at ng abalang kalsada, huminga ako ng malalim. Ang bawat paghihirap na aking naranasan ay hindi pagdurusa. Ito ay paghahanda. Ang rosaryo na mahina ay tuluyan ng naglaho at ang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng daan ay handa ng bawiin ang nararapat para sa kanyang mga anak. Ang umaga ay sumalubong sa akin na may dalang kakaibang lamig, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa abot tanaw ng isang nagbabadyang unos. Hawak ko ang susi ni Mang Mateo at sa wakas, narito na ako sa harap ng locker sa loob ng isang bangko sa gitna ng syudad. Ang bawat pagtapak ng aking takong sa makintab na sahig na marmol ay naglalabas ng tunog na tila nagbabadya ng pagbabago. Nang bumukas, ang maliit na kahon na bakal, bumungad sa akin ang mga dokumentong magpapabago sa lahat. Hindi lang ito basta mga kontrata. Ito ay mga ebidensya ng malawakang panloloko at ilegal na paglipat ng mga ari-arian na ginawa ni Elena, ang ate ni Daniel, gamit ang pangalan ng kanyang ina. Habang binabasa ko ang bawat detalye, ang aking sikmura ay kumulo sa matinding galit. Ang mga taong nagtapon sa amin sa ulan ay ang mga taong nagnanakaw din pala sa kumpanyang binuo ni Daniel
ng may buong katapatan. Subalit bago ko pa man maisara ang locker, ang pinto ng maliit na silid ay bumukas ng malakas. Doon, nakatayo si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng kapuotan, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang bawat kilos nila ay nagpapahiwatig na hindi sila naparito para magmakaawa. Sinubukan nilang kunin ang aking bag kung saan nakatago ang mga dokumento, ngunit mabilis akong kumilos at itago ito sa ilalim ng aking Amerikana. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ngunit hindi ang aking kalooban. Tumingin ako kay Elena ng diretsyo, hindi na ang rosaryo na nakayuko dati. Elena, akala niyo ba ay wala na akong lalabanan? Ang bawat maling kilos niyo ay nakatala na. Sa mga papel na hawak ko ngayon, ang boses ko ay matatag, nagpapatunog sa bawat sulok ng silid. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kayabangan niya ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Hindi nila ako maaaring saktan sa loob ng bangko dahil sa mga nakabantay na gwardiya at kamera. Ang kaalamang ito ang naging kalasag ko. Sa isang mabilis na kilos, tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ko ay may dalang panganib, ngunit may dalang katotohanan. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng maingay na kalsada. Ngunit sa aking isipan, ang tanging maririnig ko ay ang tunog ng tagumpay na unti-unting lumalapit. Hindi na ako biktima. Ngayon, ako na ang may hawak ng baraha. Habang nakasakay ako sa isang pampublikong sasakyan pauwi, tiningnan ko ang mga dokumentong hawak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila sa susunod. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga ahas na ito ay hindi na makakatakas sa hustisya na matagal ko nang pinangarap para sa aking mga anak. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha na aking inialay ay nagbubunga na ng isang kapangyarihang hindi nila kayang bilhin. Ang mga dokumentong hawak ko ay hindi lamang mga piraso ng papel. Ang mga ito ay ang susi para mabuksan ang mga rehas na nararapat paglagyan ng mga taong nagpahirap sa amin. Sa loob ng opisina ni Mang Mateo, ang amoy ng kape ay humahalo sa bango ng mga lumang libro. Isang amoy na nagbibigay sa akin ng kapanatagan sa gitna ng banta ng panganib. Dito, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng desk lamp, sinimulan naming ilatag ang mga ebidensya ng malawakang panloloko ni na Doña Consuelo at Elena. Bawat pahina na aming tinitignan ay naglalantad sa kasakiman ng pamilyang dati kong tinawag na pamilya. Nakita ko ang mga pekeng pirma, ang mga account na lihim na nilipatan ng pondo, at ang mga kontratang pilit na pinapirmahan kay Daniel bago pa man siya pumanaw. Sa bawat nakikita ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagnanais na makita ang hustisya. Si Mang Mateo, na dati ay tahimik lamang, ay nagsimulang magpakita ng ngiti. Isang ngiti na nagpapahiwatig na ang laban ay hindi lang akin, kundi laban din niya para sa katotohanan. Habang nagtatrabaho kami, nakatanggap ako ng tawag mula sa paaralan ng aking mga anak. Ang kanilang boses sa kabilang linya ay masaya at puno ng buhay, isang paalala kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Ang kanilang tawa ay ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Sa mga sandaling iyon, hindi ko naisip ang paghihiganti bilang isang masamang bagay. Ang paghihiganti na aking ginagawa ay isang anyo ng pagtatanggol. Pagtatanggol sa karapatan ng aking mga anak, pagtatanggol sa alaala ni Daniel, at pagtatanggol sa sarili kong dangal. Paglabas ko ng opisina, ang gabi ay bumabalot sa syudad ng isang malamig na yakap. Ang mga ilaw ng mga gusali ay tila mga bituin na bumabagsak sa lupa, isang magandang tanawin na dati ay hindi ko pinapansin. Ngayon, ang bawat ilaw na aking nakikita ay simbolo ng mga pintuang kailangang buksan. Alam ko na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Magiging madugo ang laban sa korte, magiging magulo ang mga balita, at siguradong gagawa ng paraan
sina Doña Consuelo, para pigilan ako. Subalit habang naglalakad ako pauwi, hindi ko naramdaman ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang bawat hakbang ko ay sigurado. Ang bawat hinga ko ay malalim. Nakatingin ako sa malayo, sa direksyon ng mansion na dati kong tinirhan. Doon, sa ilalim ng mga chandelier, alam kong may mga taong nag-aalala na. Hindi nila inaasahan na ang rosaryo na dati nilang inaapi ay ang siya ring magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, isang malakas na bagyo ang nagbabadyang tumama sa kanila. At ako, bilang ang taong dumaan sa pinakamatinding unos, ay handang-handa na para sa pagdating nito. Ang mga araw na sumunod ay tila isang mahabang paghihintay sa gitna ng isang bagyo. Ang bawat balita sa dyaryo tungkol sa mga malalaking kumpanya na nakaranas ng pagkalugi ay nagbibigay sa akin ng hudyat na ang aking mga ginawa sa tulong ni Mang Mateo ay nagsisimula nang tumama sa mga pundasyon ni Doña Consuelo. Ngayon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking silid, binabasa ko ang mga ulat ng audit na aming inilabas sa mga awtoridad. Ang bawat linya ng ulat ay isang sampal sa mukha ng pamilyang nagpahirap sa akin. Nakita ko ang kanilang pagpapanik sa telebisyon, ang mga mukha ni Elena na tila naghahanap ng pagtataguan habang kinukuhanan ng litrato ng mga media. Sa bawat pagtatanong ng mga reporter tungkol sa nawawalang pondo ng pamilya, kitang-kita ko ang kanilang pagiging desperado. Hindi na sila ang mga reynang naglalakad nang may taas noo sa loob ng mansyon. Sila na ngayon ang mga taong hinahanap ng batas. Hindi ako nakaramdam ng awa. Ang bawat luha ng aking mga anak, nung gabing itinapon kami sa ulan, ay nananatiling sariwa sa aking alaala. Ang bawat gabi na kinailangan naming makontento sa kaunti dahil sa kanilang kasakiman ay bumabalik sa akin ngayon bilang isang paalala kung bakit hindi ako dapat huminto. Sa bawat dokumento na aming isinumite, unti-unting nabubuwag ang kanilang pekeng mundo. Ang mga luxury car na dati ay kanilang ipinagmamalaki, ang mga party na kanilang pinupuntahan, lahat ng iyon ay unti-unting kinukuha ng mga bangko at ng gobyerno. Isang hapon, habang naglalakad ako sa tapat ng isa sa mga ari-arian na naisauli na sa legal na pagmamay-ari ni Daniel, nakita ko si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkamuhi, ay ngayon ay puno ng isang uri ng takot na hindi ko pa nakita noon. Sinubukan niyang lumapit, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagmamakaawa. Rosario, anak, usap tayo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag mong gawin ito sa amin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagpapanggap. Isang huling pagtatangka na gamitin ang pagiging magulang upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ang Rosario, nakaharap niya ngayon, ay hindi na ang babaeng madaling mauto. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na pagtitig. Ang bawat salita ko ay matalas at direkta. Ang oras ng pag-uusap ay tapos na, Doña Consuelo. Ang hustisya na matagal ninyong ikinulong ay malaya na. At ito ang magdedesisyon kung ano ang nararapat para sa inyo. Hindi ko kayo kailangang patawarin para makamit ang kapayapaan dahil ang kapayapaan ko ay wala sa inyo kundi nasa katotohanan. Iniwan ko siya roon, nakatayo sa gitna ng bangketa, mag-isa at walang kapangyarihan. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bawat paghihirap na aking dinanas ay nagmistulang mga bato na ginamit ko upang itayo ang aking sariling pundasyon. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dahil sa aking paghihiganti, kundi dahil sa sarili nilang mga maling desisyon. Ang mundo ay tila huminto sa loob ng isang sandali at sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang presensya ni Daniel. Alam ko, sa bawat hakbang ko, siya ay kasama ko at sa wakas, ang aming pamilya ay ligtas na. Ang bawat balita sa telebisyon
ay tila isang matamis na himig na pumupuno sa loob ng aming maliit na apartment. Sa bawat pagbukas ko ng screen, bumubungad ang mukha ni na Doña Consuelo at Elena, hindi na sa mga party o social event, kundi sa harap ng mga ahente ng gobyerno at mga taong naghahabol sa kanilang mga utang. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay nababalot ng kahihiyan. Ang kanilang mga mamahaling damit ay mukhang luma at kupas sa harap ng mga flash ng kamera. Hindi na nila kayang itago ang katotohanan. Ang bawat property na kanilang pinaglalabanan ay isa-isang kinukumpiska at ang kanilang mga bank account ay nagyelo dahil sa utos ng hukuman. Ang imperyo na binuo nila gamit ang panloloko ay gumuho gaya ng bahay na gawa sa baraha sa gitna ng malakas na hangin. Habang pinapanood ko ito, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Hindi ito ang aking paghihiganti. Ito ay ang sarili nilang karma na tumama sa kanila ng walang pasubali. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Mateo. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng kagalakan. Rosario, ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa iyo at sa iyong mga anak ay opisyal na naisauli na. Ang kumpanya ni Daniel ay malinis na at handa na nating patakbuhin muli. Naramdaman ko ang pagluha ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, ang hustisya ay natupad. Inayos ko ang aking sarili at nagtungo sa opisina ni Daniel, isang lugar na dati ay ipinagkait nila sa akin. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng mahogany at kape ay sinalubong ako, isang amoy na puno ng alaala. Umupo ako sa upuan ng aking asawa at sa bawat paghaplos ko sa mesa, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng lahat ng pangarap na nais niyang marating para sa aming mga anak. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakasalubong ko ang mga empleyado na dati ay takot na takot sa banta ni na Elena. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa nang makita nila ako. Sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang pagyakap ng kapayapaan sa aking kalooban. Ang laban ay hindi pa tapos dahil marami pa akong kailangang ayusin, ngunit isang malaking bahagi ng pasanin ang naalis na sa aking mga balikat. Habang tumitingin ako sa malawak na syudad mula sa bintana ng opisina, naramdaman ko ang pag-ihip ng hangin sa aking mukha. Ang bawat paghihirap na aking dinanas ay naging mga hakbang patungo sa tagumpay. Hindi na ako ang babaeng itinapon sa ulan. Ako na ngayon ang babaeng bumabangon, mas matatag, mas matalino, at mas handang harapin ang anumang hamon. Ang kasaysayan ni na Doña Consuelo ay matatapos sa kahihiyan, ngunit ang kasaysayan ni Rosario at ng aking mga anak ay kakatapos pa lamang magsimula. Ang bawat pader ng opisina ay tila nagbabago ang anyo. Hindi na ito malamig na bakal o mamahaling kahoy, kundi isang muog na binuo mula sa aking sariling pagtitiis at katapangan. Ngayon, sa harap ng mahabang mesa ng Board of Directors, nakatayo ako. Ang mga mukha ng mga taong dati ay yumuyukod lamang sa utos ni Doña Consuelo ay nakatingin na ngayon sa akin ng may paggalang. Hindi nila nakikita ang babaeng laging nakayuko. Nakikita nila ang babaeng may malinaw na pananaw para sa kumpanya ni Daniel. Habang inilalatag ko ang aking plano para sa pagpapatakbo ng negosyo, ramdam ko ang bawat tingin ng mga stockholder. Hindi ako nag-aalinlangan. Ang bawat salitang binibigkas ko ay puno ng katiyakan. Isang pagpapatunay na ang pagmamahal ko kay Daniel ay hindi lamang sa puso, kundi sa pag-unawa sa kanyang mga adhikain. Sa gitna ng pagpupulong, may isang mensahe na dumating sa aking telepono. Isang notification mula sa korte tungkol sa hatol sa pamilya ng aking yumaong asawa. Hindi ko na kailangang maging marahas para makita ang kanilang pagbagsak. Ang batas na dati nilang ginamit para apihin ako, ang siya ring naghatol sa kanila.
Ang pagkakadetain ni na Doña Consuelo at Elena ay hindi lamang isang legal na hakbang. Ito ay pagtatapos ng isang kabanata na puno ng pait. Sa mga sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa kanilang pagdurusa, kundi isang malalim na pagkaunawa. Ang kanilang kasakiman ang mismong naghukay ng kanilang sariling libingan. Pagkatapos ng pagpupulong, lumabas ako at tumayo sa balkonahe ng gusali. Ang ingay ng syudad sa ibaba ay parang isang himig ng tagumpay. Nakita ko ang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa isang parke sa malayo. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa kinaroroonan ko. Sila ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ang pundasyon ng kumpanyang ito ay ilalaan ko sa pagtulong sa mga taong nawalan ng tirahan, ang pangarap ni Daniel na hindi na nila kailanman mapipigilan. Isang matandang empleyado ang lumapit sa akin. May dalang isang lumang frame na naglalaman ng litrato ni Daniel. Ma'am Rosario, ito po ay nakatago sa bodega. Inutusan po ako ni Sir Daniel na ibigay ito sa inyo kapag dumating ang araw na kayo na ang mamumuno dito. Ang mga kamay ko ay nanginginig nang hawakan ko ang frame. Sa larawan, si Daniel ay nakangiti. Isang ngiti na tila nagsasabing, alam niya ang lahat ng mangyayari. Ang bawat piraso ng alaala ay unti-unting nabubuo. Hindi ako nag-iisa. Si Daniel ay nasa bawat tagumpay na aking nakakamtan. Ang bawat banta, ang bawat luha, at ang bawat gabing puno ng pangamba ay nagbigay daan para sa sandaling ito. Tumingin ako sa langit. Ang ulap ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa isang napakalinaw na asul na kalangitan. Ang laban ay tapos na, ang hustisya ay nakamit, at ang hinaharap sa wakas ay akin na. Ang bawat pagsubok ay naging tulay upang marating ko ang lugar na ito, kung saan ang tanging natitira ay ang kapayapaan at ang pag-asa para sa aking mga anak. Sa bawat paglipas ng panahon, ang aking buhay ay unti-unting naging isang payapang dagat pagkatapos ng malakas na bagyo. Ang opisina, na dati ay pinagmumulan ng aking kaba, ay naging tahanan ng aking mga pangarap. Ngunit higit sa lahat, ang aming tahanan, ang totoong bahay na kami lang ng aking mga anak, ay puno ng tawanan na hindi kailanman kayang bilhin ng anumang salapi. Isang hapon, habang naglalakad kami sa isang parke, ang aking mga anak ay tumatakbong parang walang bukas. Pinanood ko sila mula sa malayo, habang ang hangin ay humahalik sa aking pisngi. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya o ang pagbagsak ng mga taong nagtaksil sa akin. Ang tagumpay ay ang pagkakita sa aking mga anak na lumalaki ng masaya, may kumpiyansa sa sarili, at higit sa lahat, may busilak na puso na hindi nahawaan ng pait ng nakaraan. Sa gitna ng aking pagninilay, naramdaman ko ang isang matinding pangangailangan na harapin ang aking sariling damdamin. Matagal kong kinimkim ang galit, ang pagnanais na makita silang magdusa at ang pait ng pagtataksil. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw, napagtanto ko na ang pagdadala ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang ibang tao ang mamatay. Kaya, sa pagkakataong ito, pinili ko ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, dahil ang kanilang mga kasalanan ay nasa kamay na ng batas, kundi para sa aking sarili. Naiwan ko na ang lahat ng puot sa likod. Ang bawat sugat na aking natamo ay hindi na masakit. Sila na lamang ay mga peklat na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. Hindi ko kailangan ng ibang lalaki upang makumpleto ang aking buhay, ang aking sarili, ang aking mga anak, at ang diwa ni Daniel na patuloy na gumagabay sa amin ay sapat na. Ang pagmamahal na aking ibinigay ay hindi na sayang dahil ito ang naging binhi ng lahat ng mabuting nararanasan ko ngayon. Habang pauwi kami, ang bawat kalsada na aming dinaraanan ay tila nagbabago ang mukha. Ang mga gusaling dati ay simbolo ng aking takot,
ay ngayon ay simbolo na ng aking dedikasyon. Ang buhay ay hindi na isang karera para makabawi. Ito ay isang paglalakbay para maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Ang bawat hinga ko ay malalim at kampante. Wala na akong hinahanap, wala na akong kinatatakutan. Ang aking puso, na dati ay durog na durog, ay muling nabuo ng mas matibay, mas malawak, at puno ng liwanag. Sa pagbukas ko ng pinto ng aming tahanan, sinalubong ako ng mainit na haplos ng hangin sa loob. Ang amoy ng niluluto naming hapunan ay nagpapaalala na ang buhay ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan, at ang hinaharap, sa wakas, ay naghihintay sa akin na may dalang mga bagong pagkakataon. Ang paghihilom ay hindi nangyari sa isang iglap, ngunit sa bawat hakbang, nahanap ko ang aking sarili, ang babaeng si Rosario na hindi na kailanman muling yuyuko. Sa bawat pagmulat ko ng aking mga mata sa umaga, ang liwanag na tumatagos sa aming bintana ay hindi na lamang basta sikat ng araw. Ito ay simbolo ng aking bagong bukang liwayway. Ang mga bata ay nakahanda na para sa kanilang paaralan, ang kanilang mga tawa, ang nagsisilbing musika sa bawat sulok ng aming tahanan. Habang pinapanood ko silang naghahanda, naramdaman ko ang isang matinding pasasalamat sa tadhana, sa bawat pagkakataon na kinuha sa amin, at sa bawat pintong binuksan para sa aming pagsisimula. Ang aking kumpanya ay hindi na lamang basta negosyo. Ito ay naging isang daluyan ng pag-asa. Ang mga scholarship program na aming itinayo para sa mga batang inabandona ng kanilang mga magulang, ang mga feeding program sa mga komunidad na dati naming tinirhan, ito ang mga bunga ng aking pagbangon. Hindi ko ito ginagawa upang maging bayani. Ginagawa ko ito dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na walang kakampi sa gitna ng mundo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, pumasok si Mang Mateo. Hindi na siya ang abogadong puno ng pag-aalala. Ngayon, ang kanyang mukha ay nakangiti, puno ng paghanga sa bawat tagumpay na aking nakamit. Rosario, ang mga papeles para sa formal na pagpapatupad ng Charity Foundation ni Daniel ay handa na. Wika niya. Ang bawat salita niya ay tila isang huling piraso ng isang puzzle na matagal nang nakabinbin. Nang ilagda ko ang aking pangalan sa huling dokumento, hindi na ako ang babaeng nangangamba sa hinaharap. Ako na si Rosario, isang ina, isang leader, at isang babaeng natutong magmahal sa sarili nang higit sa kahit ano pa. Ang aking mga anak, na dati ay saksi sa aking pagluha, ay saksi na ngayon sa aking bawat tagumpay. Sa kanilang mga mata, nakikita ko ang refleksyon ng aking sarili, matapang, malaya, at puno ng pangarap. Paglabas ko ng kumpanya, sumakay ako sa aking sasakyan at dumaan sa isang lugar na dati kong kinakatakutan, ang mansyon na nagpatalsik sa amin. Wala na ang mga gwardiya sa gate, wala na ang mga mamahaling dekorasyon sa labas. Ito ay isang gusaling unti-unti ng kinakain ng panahon. Sa halip na puot, isang matinding awa ang naramdaman ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila na naniniwalang ang tunay na yaman ay nasa material na bagay. Habang nagmamaneho ako pabalik sa amin, ang langit ay unti-unting nagbabago ng kulay, isang matingkad na kahel na sumasalamin sa aking nararamdaman. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha, ang bawat gabi ng pag-aalinlangan, lahat ng yon ay naging mga hakbang patungo sa kung nasaan ako ngayon. Hindi ako kailanman naghangad ng kapangyarihan. Ang tanging hinangad ko ay ang kalayaan na maging ako. At sa sandaling ito, habang nakatingin ako sa aking mga anak na naghihintay sa akin sa pinto ng aming tahanan, alam ko na nahanap ko na ang lahat ng kailangan ko. Ang bagong bukang liwayway ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay ang aking katotohanan. Sa gitna ng tahimik na sementeryo,
Habang ang hapon ay nagpapahinga sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, tumayo ako sa harap ng puntod ni Daniel. Dala ko ang isang tangkay ng puting rosas, ang paborito niyang bulaklak. Hindi na ako nagdadalamhati. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanyang huling hantungan ay may samang ngiti, isang pagkilala sa lalaking nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na taglay ko pala. Daniel, bulong ko sa hangin. Ang aking tinig ay kalmado at puno ng kapayapaan. Nagawa natin. Ang ating kambal ay lumalaking puno ng pag-asa at ang pundasyong binuo mo ay nakatulong na sa libu-libong pamilya na tulad natin noon. Sa aming pagtatapos, naisip ko ang kapalaran ng pamilya niya. Nabalitaan ko sa radyo na ang mansyon ay naibenta na at ginawang isang pampublikong pasilidad. Si Doña Consuelo at Elena ay nagdudusa sa loob ng rehas hindi dahil sa aking kagustuhan, kundi dahil sa sarili nilang mga gawa. Wala na akong nararamdaman na galit. Ang pagpapatawad ko ay hindi paglimot sa kanilang mga ginawa, kundi ang pagpili na hindi na sila bigyan ng espasyo sa aking isipan. Ang kanilang kabanata ay sarado na, at ang sa akin ay puno ng mga bagong pahina. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang araw ay tuluyan ng lumulubog, nagbibigay daan sa paglitaw ng mga bituin. Ang aking buhay ay hindi na isang karera o isang laban para sa pagkilala. Ito ay isang buhay na pag-aalay. Pag-aalay sa aking mga anak, sa alaala ng tunay na pagmamahal, at sa aking sariling pagkatao na muling nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Habang naglalakad ako palayo sa puntod, hindi na ako lumingon. Hindi ko kailangang balikan ang kahapon dahil ang bukas ay naghihintay sa akin ng may bukas na mga bisig. Wala akong pinagsisisihan. Ang bawat pagkakamali, ang bawat paghihirap, at ang bawat tagumpay ay bahagi ng isang magandang kwento. Ang kwento ni Rosario, ang babaeng natutong lumipad matapos na ipagkait sa kanya ang lupa. Sa aking pagbabalik sa aming tahanan, sinalubong ako ng aking mga anak. Ang kanilang mga yakap ang aking gantimpala. Ang kanilang mga tawa, ang aking musika. Ang bawat araw na darating ay magiging isang bagong simula. Ang pag-ibig ni Daniel ay hindi nawala. Ito ay nananatiling nakatanim sa bawat pangarap na aking tinutupad. Sa wakas, malaya na ako. Sa wakas, masaya na ako. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa pighati, kundi sa isang matamis at walang hanggang pag-asa.